Okay, eto po, nakalimutan natin tong kay Lacson. Yan. Alam nyo, bad trip talaga si Lacson. Ito problema, ang tatanda na nila Lacson at ni Tito Soto. Yung tipong yung mga kapanahunan nila, yung mga kaidara nila, nagretiro na't lahat. Yung mga kaidara nila, yung magagaling na senador, eto problema eh. Pag maambisyon kang tao, tapos hindi ka kasing galing ng mga inabutan mong senador, lagi kang nasa, di ba? Kasi, sino mga nakasabay niyan? Sila Miriam Defensor Santiago, Raul Roco, Joker Arroyo, Juan Ponce Enrile, si Dugudugugang, Dick Gordon, sila Bigman, Iloilo Bigman, Drilon, tatay ni Cayetano, Ginggona, yung mag-amang Ginggona, Tanyada, yung anak na kasabayan nila, yung anak ni Tanyada. Hindi po si Jody Venecia, hindi po siya naging senador. Ang gagaling, di ba? Kaya lagi po silang nasa isang suyok lang. Alam niya si Tito Soto, tsaka yan si Ping Lacson, ang tingin namin dyan nun, para lang po yan sila ano ngayon, sila Lito Lapid, yan si Tito Soto, ganyan lang po talaga. May ambisyon pala sila. Hindi po sila Nene Pimentel. Sangkatutak ang mga magagaling. May ambisyon pala sila na maging may pangarap pala sila na maging pinuno ng mga kung ano-anong komite at maging presidente ng Senado. Hindi nga sila obra sa mga kaedara nila. Mas bata na sila sa kanila yung mga nagiging Senate President. Katulad nila Nene Pimentel III, Coco Pimentel, etc. Mig Subiri. Di ba? Sa madaling salita, mga kapatid, ito yung mga dapat panahon na namin, nalagpasan sila na nalagpasan ng mga kaidara nila hanggang sa dumating na yung magagaling na bata, hindi na nila panahon. Hanggang ngayon, nakikipagtagisan pa rin. Ano sabi ni Chis Escudero? Naging Senate President. Sa kanya pala inaalok yung Senate President pro tempore. Ano katwiran ni Chis Escudero? Bakit niya tinanggihan? Naging Senate President na ako eh. Tapos ialok sa akin yung, kumbaga, tama nga naman. Parang kung naging presidente ka na tapos tatakbo ka bilang vice president, di ba? Degrading. Yun po ang ginawa ni Tito Soto. Sabik sa kapangyarihan yung dalawa na yan. Kasi nung panahon nila, hindi sila nabibigyan, hindi sila napapansin kasi alam nyo na kung bakit. Hindi naman sila kagalingan. Ang layo po nila sa mga magagaling na senador. Kaya hanggang ngayon, nakikipagpaligsahan sa mga bata. Ano tayo? Di ba pakiramdam mo na demote ka? Galing ka na sa Senate presidency, tapos second in command ka lang. Tinanggap ni Tito Soto. Ganun talaga eh. Ano yung punto natin? Kaya hanggang ngayon, nakikipagtagisan pa rin to si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, kasi sabi po ni Cayetano, ayan, Senator Pampilo Ping Lacson dismissed claims that the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte would derail the Senate's investigation into alleged anomalies in flood control projects, saying such accusations are being advanced by politicians already gearing up for the 2028 election. So, tinanggihan po ni Senator Lacson, sabi niya, hayaan na lang natin sila mangampanya.
Hindi talaga madederil yan. Given naman yan. Sinasabi lang yan. Alam mo kasi, may mga kasamang kami natatakbo sa 2028. Naunawaan namin ang kanilang mga Facebook Live, kanilang social media, kanilang interview sa media. Nauunawaan namin ang kanilang mga sinasabi kasi this early campaign mode na yung iba. So ang position namin, kami sa majority, wag na lang patulan. Okay. Alam mo, Senator Lacson, naniniwala kami. Alam niyo yung derail, pagpapaliban o maantala. Actually, ako ang paniniwala ko, hindi lang derail eh. Nung nabawi mo, ayon kay Alan Peter Cayetano, tuta mo si Erwin Tulfo. Nung nabawi nyo yung leadership ng Blue Ribbon, naagaw nyo mula kay Pia Cayetano at kay Marcoleta, alam namin kung anong gagawin nyo. Hindi i-derail. Kasi derail, antala lang eh. Kung hindi talaga kayo mag-iimbestiga na sa flood control. Yan ang katotohanan. Oo nga po, ang sinasabi ko po, hindi po naging senador si Joe De Venecia. Ang binabanggit ko po, mga senador. Okay. Yan ang katotohanan, Lacson. Kailan kayo mag-iimbestiga? Kasi pinagbibintangan kayo na, ayan, di na naman mag-iimbestiga yung mga yan. Sasabihin nyo, nako, namumuliti ka lang yung mga yan. Dapat dun, para mo siya patunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Cayetano, ganito dapat yung dialogue mo. Hindi po totoo na hindi kami mag-iimbestiga. Katunayan, may nakatakda na kaming schedule. Ito yung schedule namin. Dapat ganun. Wala kayong schedule na naman eh. Alam niyo po, ilang araw lang Ilang araw pa lang si Cayetano, may nag-schedule na kagad si Marcoleta. Meron na kagad hearing. Kayo, wala na naman. 7 buwan daw yung impeachment eh. 7 buwan pa kayo bago mag-imbestiga o hindi na. Sa bagay, sabi nga ni Erwin, kasi si Erwin, hindi nang bobola eh. Ano sinabi ni Erwin? Move on na tayo sa flood control. Pucha, move on lang tayo sa flood control. Talagang wala po silang balak na mag-imbestiga kasi move on na raw eh. Ang dami raw problema. O sige, kailan niyang ang daming problema? Kailan niyang ibang nakawan? Kailan ka mag-imbestiga? Erwin. Yan ang problema niyo lahat. Tinatanggi ninyo yung sinasabi, pinagbibintangan kayo na hindi na naman kayo makakapag-imbestiga, pero wala naman kayong tinatakdang investigasyon. Araw, wala. Hanggang sa makalimutan lang tao. Hindi po makakalimutan ng taong flood control kasi babahain sila ngayon pag umulan. Swerte nga, walang ulan eh. Swerte na naman, wala na namang bagyo.